Good morning mga chicks! Isang makabuluhang lakwatsa at chikahan ang hatid namin sa inyo ngayong Tuesday ng umaga dito lamang sa Lakwa Chika! Kami po ang inyong hosts. Ako po si classmate Jel. At ako naman po si classmate Mitch. Ayan, good morning mga ka-chicks! Hello! O, kamusta naman kaya ang naging weekend ng ating mga ka-chicks? Diba? Medyo marami pa rin ganap actually. Yes. Pero medyo naglay low na ng Medyo. slight ang mga bagay-bagay sa buhay. Oo. Pero yung weather, no? Kapansin-pansin yung weather Actually. ngayong itong weekend na to, classmate Jel. O, parang ang lakas tapos biglang Wala. wala. Hihina, tas hanggang wala. O, kasi tas bigla lakas na naman. bare months na eh. So, parang medyo palamig na. Kaya kitang-kita naman na hindi naman Yes. nila nakikita. No? Kasi medyo Tayo nakikita natin dito sa nakikita studio. natin na Oo. medyo panlamig ng mga ang kasuotan ng mga tao dito. Ganyan. O, kamusta naman, classmate Jel? Besides dun sa weather nga, ano pa? Kamusta nung weekend mo? Well, ako ACADS. Wow! Hindi kasi may mga class din ako, ganyan. So, parang ginagawa lang productive ang mga bagay-bagay, ganyan. At Time syempre, management, no, classmate Jel? Ay, nako, totoo yan, classmate Mitch. Parang Sobrang, natutunan lang natin sa guest natin last week. actually, Oo. parang at nasabi nga natin na this week din ay meron tayong very exciting guest dahil ngayong September mga chicks ay meron po tayong theme no dito sa Lakwa Chicas. Yes po, at ang theme po na yan ay Sporty September. So medyo everything about sports, everything and anything about sports na makakonect din natin sa paglalakwatsa, Travel, diba? syempre. So abangan niyo yan mga chicks. Pero di ba parang ang medyo kakaiba? Yes. So stay tuned hanggang for the whole September and for the whole of forever. Wow. At syempre today, yung first official episode. Wow! Yes. First official episode natin for the theme this month. Yes. So, Huwag na natin patagalin pa, classmate Jel. yung place na to ay binansagang City of Golden Friendship. At bakit kaya, no? Ito din, mga ka-chicks, ang gateway to Northern Mindanao. O, para medyo madali na lang to. Okay, so also dubbed as the heart of Asia. Mga ka-chicks, itong lugar na to. Kaya nga, huwag na natin patagalin pa nga, classmate Mitch. Ang lugar na to ay Cagayan de Oro. Yan, I'm sure, alam naman siguro ng mga ka-chicks natin yan, no? Yes, very sikat na nitong ang Cagayan de Oro, pero syempre, dito sa Lakwa Chika, Different perspective po ang ibibigay, namin sa inyo, mga ka-chicks. Yes, at syempre, kasama natin today ang maglalakbay, ang kasama nating maglakbay, ating tour guide on air for this episode, si Coach Emmanuel Papa. Hi, Coach! Hello, good morning. Hi, Good Coach. morning. Coach, pwede po ba namin kayong i-address as classmate Emma? Ayun. Pwede. Classmate Eman. Yeah, classmate So, Eman. ayan, tell us a little about yourself, classmate Eman. Isa akong currently assistant professor sa UPCHK, basketball coach for 12 years. Tapos, ayun, doing, paano ba natin tatawagin yan? Athletic training or sports and strength and conditioning coach sa iba't ibang team. So, parang nandun na yun para sa iba't ibang team, ibig sabihin, medyo nakaikot-ikot na tong si Oo. classmate Eman. Tama Siyempre, po. dahil nga dun sa ginagawa niyang profession, no? Yes. At dito din po kayo graduate, classmate Dito Eman, rin, sa rin, UP. sa UP rin. Yes. Anong student number? Ayun, Bibista na yan! kabisado ko pero tago na lang muna. Wow, celebrity status si classmate Eman. Secret lang daw. I'm sure may ibang mga ka-chicks din tayo na narinig na yung pangalan ni classmate Eman. Kasi syempre nga nagtuturo siya dito. Oo. Pero bilang sports, yung focus natin for the whole of September, kamusta naman ang feedback mo, classmate Eman? I'm pretty sure na alam mo na nanalo yung UAA sa yung basketball team ng UP sa isang game. So, dito kasi sa Masco, makwento ka lang mga ka-chicks. May class pa ako noon actually. Tapos narinig ko sa baba, sobrang ingay. Hindi ko Wild alam. na yung mga tao. Oo, ganun. wild na yung mga tao. Parang, ano nangyayari? Parang sa hallway nang gagaling. Yun pala. Yun na. Nandun na. Parang, actually, yung UP Ateneo to, na yung salpet. Yung 1 point. Oo, yung Oo, 1 point yun. na sayang, hindi nila na Tapos ngayon, nalo na nga sila. Ikaw, classmate Eman, medyo curious lang ako. Yes. Anong tingin mo sa ganun? Ano yung perspective ng isang
basketball coach, isang assistant professor sa UP, sa ganung mga pangyayari? Siyempre sa atin matagal na tayo hindi nakaka-experience ng panalo. Tapos manalo ka ng isa, malaking bagay na lalo na sa mga sa fans ng UP. Tapos na makalapit ka sa isang team na tulad ng Ateneo. Again, malaking achievement na rin siya. Hopefully matuloy-tuloy yung programa, kung ano man yung nakahain sa kanila, may tuloy-tuloy hanggang sa susunod na taon pa. Actually, tumaas yung standards for men's basketball team ng UP. Parang naisip ko nga, 'di ba, nung kamakailan lang din yung Gilas Pilipinas. Yes. Sobrang ganun din yung nangyari na yung isa or dalawang team na nakalaban nila, yung mga top ranking, tapos sobrang konting-konti nilang natatalo na nila, tapos nakapanalo nga sila ng isang laro game versus Senegal. So, parang I couldn't help but, compare. Yes. Obviously, or I don't know if ako lang to, the way na yung impression sa akin is, ibig sabihin nag-i-improve na. Oo, actually. And that's good. Tama ba, coach? Tama. Saka first time lang naman natin nakatungtong sa World Series. After, narinig ko sa mga commercial, after ilang years, bago tayo ulit naghintay para makapasok sa FIBA Championships. 40 years? Or 40, bago nanalo ng isa. 40 years. So, ayun, parang sobrang galing naman. Kaya pala ganun kalaki yung hype sa mga Pinoy. Actually. Ng Gilas ngayon. Ikaw ba, classmate Eman, talagang yung basketball tsaka strength and conditioning, yun talaga yung main mo? Yun lang talaga. Passion ba, kumbaga, or parang more on work ba to? Yun talaga yung passion. Tapos nag-swerte lang na trabaho na rin siya. So, ever since, kunwari, nung bata ka pa, classmate Eman, nagba-basketball ka na din. Basketball lang talaga nilalaro. So, interest mo na talaga siya. Galing happy, naman. Ganyan. Pero yung, yung family mo, ganun din ba? Parang very supportive sa sports? Kasi di ba minsan merong mga magulang na, mag-aral ka na lang. Ganyan. Steady lang. Ngayon lang sila medyo nagkakaroon ng interest. Panood-nood ng konti. Pero hanggang... So, nung umpisa, medyo hindi pa ganun ka-supportive? Hindi naman siya hindi supportive siguro. Pero iba lang yung trip nila. Oo. Iba lang. Sa bagay, no? Pero, mapunta pa ako sa isang medyo sports-related na yung issue ng news, diba? Yung palapit na yung CDC. Yeah, cheer dance competition. Medyo excited na kami doon. Classmate Eman. Pinipilahan na po lahat ng tickets, mga ka-chicks. For those who don't know, pero imposible namang hindi nyo siguro alam, no? Actually. Kung gaano siya ka-big thing. Actually, para manggaling na mismo kay classmate Eman. Para sure tayo kung saan tayo pipila sa tickets. Kung mga Escotis ka at mga gusto pa, saan ba tayo pwedeng makakuha ng CDC tickets dito sa Diliman, classmate Eman? Sa inyo ko lang yata na-confirm. Sa HK. 8 a.m. ba Wednesday, no? Yeah, pero yun, mag-a-announce sila ulit para mabigyan ulit ng heads up yung mga gustong pumila. Sana pa makakuha kami ng tickets. Actually, pwede po bang bumili yung mga yung mga walang UPID? Dati kasi kailangan may UPID. So, 1 ticket per ID po, no? Oo. I think this year ganun din. Okay. Wow. So, nasad ng may ID naman tayo. Push natin, classmate dyan. May ID try natin. May ID nga ako, pero may klase din naman ako. Totoo pero yan. ACADS first. ACADS first, mga ka-chicks. Priority, syempre. Yes. At kaya, stay tuned po sa ating next segment, Tourist Attack, para mas maglakwatsa pa tayo mismo sa CDO na. At syempre, sagutin niyo rin po ang aming question of the week sa aming Facebook page, Lakwa Chika si DZUP 1602. At mga ka-chicks, pwede nyo rin po kaming i-tweet at Lakwa Chika DZUP. At syempre, bisitahin nyo rin ang aming website sa dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika! Tara, maki-joyride na! Dito lang sa Lakwa Chika! Hello mga chicks! Ang O2 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! At sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa! Hello mga chicks! We're back dito po sa Lakwa Chika, ang yung favorite Tuesday morning program. Ayan. Ako si classmate Jel. At ako po si classmate Mitch. At syempre, kasama pa rin natin si
classmate Eman na mag-tour sa atin dito nga sa Cagayan de Oro. Yes. Recap lang po tayo ng first segment, mga ka-chicks. Si classmate Eman nga po ay isang coach, assistant professor dito sa UP Diliman, and basketball coach, and tuturo din po siya ng strength and conditioning. Yes, Yan. and siya rin yung ating tour guide on air for this segment. Ayan. So, dito sa Tourist Attack po, mga ka-chicks, yan, dito na natin pag-uusapan yung about talaga sa Cagayan de Oro bilang, parang baka natatanong nyo na, okay, so coach, ang ating guest for today, Paano travel? Oo, paano travel? Kasi mga ka-chicks, dahil sa pagiging coach ni classmate Eman, ay nakapunta na siya sa iba't ibang lugar dito sa bansa. At iba't ibang lugar talaga na, syempre, based dun sa profession, kumbaga. At isa nga dito, ang Cagayan de Oro. Yes, classmate Eman. Anong nga ba yung specific na pinuntahan ninyo doon sa Cagayan? Actually, yung lugar, kung maalala talaga, it was for a short tournament. Basketball. Jesuit Athletic Meet. Yung jams pa yung tawag doon. Jams. Tapos, basketball, high school, I think, Cagayan de Oro. Isang school, di ko maalala din. Women's high school. High school. So high school po. So, ibig sabihin, nagko-coach din po kayo ng hindi sa UP. Dati yun. Dati lang. Kailan to, coach? Anong year? 2009, I think. 2009. So, ngayon po, coach, nagko-coach pa rin kayo sa other schools? Outside UP? Sa Lasal Green Hills, only as ang strength and conditioning coach. So, wait lang po. Bago po tayo mag-delve masyado sa Cagayan de Oro, saang mga lugar na po ba kayo nakapunta na dahil sa yung mga tournament ganyan, sa basketball, ay napuntahan nyo yung mga lugar na yun? Unfortunately, konti. Sana dumami pa. Pero dahil more on yung pagiging more on lectures lang sa Bulacan, Cagayan de Oro, sa Central Luzon State University. Yun mga yun. Halos paulit-ulit lang din doon. So hopefully maiba naman din. Parang ibig sabihin, parang yung kumbaga yung mga capital, pero doon nakasentro yung mga, paano ba, mga sports, dahil po ba to sa strength and conditioning or sa basketball? More on strength and conditioning actually. Ini-invite po kayo na mag-talk. Nag-invite na. Pero di ba, in fairness, di ba? Parang, in-invite ka dito, parang nag-conference ka lang. Wow. Hindi lang pala coach si classmate Eman, speaker din siya. Yes. O, diba? Credible. Yes, Oo. diba, din. So, yung napag-usapan nga po natin yung Cagayan de Oro, So, paano po ba kayo nakapunta doon? Ano po yung circumstances? Kasi parang medyo malayo yung Cagayan de Oro. Parang ano po yung pinuntan nyo doon? Naswerte lang kasi na kailangan ng Ateneo Ateneo High School ng strength and conditioning coach. Yung coach nila nagplanong umalis. So, nirecommend lang ako. Eksakto, may tournament sila. So, basta regular tradition siya. So, kasama ako, libre lahat. Wow. So, yun lang na swerte lang din na na nakasabit kumbaga. Plain yung sinakyan ninyo doon. Wow. Ilang days kayo nagstay sa Cagayan? I think 4 to 6 days yata. 4 to 6 days? So, ang tagal. Pero, siguro po, classmate Eman, para sa mga, let's say, mga gusto ring pumunta sa mga tournament or at least mga galing dito sa Quezon City, sa Maynila, to Cagayan de Oro, paano po ba kayo pumunta doon? Parang, paano yung process? Tapos, magkano po kaya yung aabutin nun, if ever? Budget. Ako, budget. If ever. Ko sigurado. Pasensya na kasi yung dalawang punta namin doon, sinagot na ng team and sinagot na ng school. Opo. So, hindi na namin. No idea po. No idea. Pero I think kasi plain ticket pa lang eh. Opo. Oo. So, saan po ba yung Cagayan de Oro banda? Saan ba ang Cagayan? Mindanao. Mindanao. Sa Mindanao ang Cagayan de Oro. North. Mindanao, North. Sa north. Medyo north ng Kasi, Mindanao. northern Mindanao. Pero Yes, parang, yes. ang layo. Tapos,
in fairness, ang buti na lang, parang sinabi nga ni classmate Emma na swerte siya kasi libre lahat yun. Yes. And syempre, alam naman natin na medyo untouched beauty pa ang Mindanao. Di ba, classmate Mitch? Yes. Bilang... Taga Mindanao. Yes, untouched beauty, anek. Marami pa pong pwedeng ma-discover doon. Wow, nag-advertise ng Mindanao. Wow. Hi mga ka-chicks. Pero classmate Eman, di ba po pumunta kayo doon for a tournament, ganyan, medyo nakapaglakwatsya pa po ba kayo after or before nung work-related things nyo doon? Yes. Ano lang, singit lang. Pinaka-highlight na doon yung whitewater rafting. Syempre, Whitewater kilala rafting. talaga Cagayan for that, no? So, Ah. kamusta naman yung naging experience na yun, classmate Eman? Okay naman, masaya. Tapos, karamihan kasi nung players saka coaches, first time din eh. So, tuwan-tuwan talaga sila. Mas masaya pa nung mas masaya pa nung tumalon kami from the Salvavida. Pinatalon kami nung guide eh. Hala. So, pinaswim kami. Paano po ba Grabe yung... adrenaline rush nun, ha? Kasi hindi ko alam eh. Paano ba yung whitewater rafting, classmate Eman? Basically, may path kayong dadaanan sa, nakasakay kayo sa, Na mabato. Tama. raft na mabato. Opo. Tapos, mamaneuver yung sarili nyo through all those, mabatong lugar. Tapos, kayo na bahala kung mahuhulog kayo o hindi. Hala. May nagko-control naman po yung... May nag-guide naman. Paano po yun? Parang Eh, nakakatakot. Parang sinabi niyo po kanina na malaki kayong grupo. Mm-mm. Paano niyo po na yun? Sa isang raft, I think, 4 kami. Okay. So, Akala ko hindi like po maramihan kayo- siya mga 8. Ah, Ganon. Ang akala ko, parang magtigi-isa kayo ng raft. So, yung raft po, pang malaki Pang-group siya. Pang-grupo. Mga siya. 4. So, pag may hindi sumunod dun sa guide na kung kakanan kayo, kaliwa, hinto, or slow down, pwedeng tumaob. So, masaya siya. Hindi ba? Happy. Wow, masaya. Di ba kayo natakot nun, classmate Eman? Natakot Kasi di ba prone to, accidents, ganon. Hindi na? Okay na. Wow. Hindi, Brave. parang Yun na-stand na ng test of time si classmate Evan. Tsaka Malakas minsan na nga lang din naman sila makapunta doon. Mm. So, syempre, lubos-lubosin na. Tama naman, classmate. Tama. Actually, saan po kayo nag-whitewater rafting? Ayun din, yung lugar. Tinatanong ko nga yung mga players actually. Hindi nila maalala yung eksaktong lugar. Kasi from the university, or tama ba? From our hotel, basta one jeep ride lang siya. So, hindi siya ganun kalayo. Hindi Around how naman. many minutes po yung... 20 minutes lang yung... Okay. Ibig sabihin, parang more often than not, alam nung mga locals doon kung saan. Dinadayo siya. So, parang ibig sabihin, pwede kang mag-any na magsarili ka lang na mag-tour doon, mag-isa, tapos basta meron kang parang pocket money, pwede ka na makaikot-ikot. Yes. Speaking of money, around how much din yun, classmate Eman? Or you Or have any libre po ba idea? yun? Libre. Libre din. Iba Libre din. din Grabe. kami. Medyo Iba. lahat pala libre. Kasi pag Gusto ko na ganun, din, hindi ko classmate tinatanong Jen. yung price, nahihiya din ako minsan sa manager. Sa na bagay, medyo Oo nga naman. ano tawag mo doon? Parang, yun, hiya na lang din. Manners na lang. Hindi Parang Parang- basic. Oo, courtesy, kumbaga. Courtesy, Kasi yes. parang nilibre ka na. Magkano yung libre? Wow. Oo. Parang hindi mo naman Iko-compute kailangan mo ba? malaman, di ba? Pero in fairness, wow, ang Galing naman, Parang medyo scary din. Wala naman pong na Tumaob disgrasya, sa inyo or ganyan. what? Tumaob kami twice. Tapos nung Pero may headgear and all. Meron, Safe naman meron. po. Okay. Meron. Tapos, Akala ko as in lang wala Oo. Naka-swimsuit ka lang, sige. Baka sugat-sugat na yung mga katawan ng mga tao noon, classmate Jel. May Saya, sasabi- saya. Ako. Pero hindi, may area na kakalma yung tubig. So doon kayo papatalonin. Akala ko Kalma dun sa... siya. Yung sa magulong part. Yeah, hindi sa magulong naman. part. Hala, classmate Mitch. Mas wild yun kasi Pwede di ba yun, adrenaline rush tapos Naka-classmate Mitch, yung mga Iba yung prod trip. mo, yung mga prod wala mo. nang prod girl. Ay, wow. Hindi, bumabalik yung mga prod mo, ganyan. Para exciting daw kasing tingnan, ganyan. Pero parang exciting nun. Actually. Ako matagal ko nang gustong matry yung whitewater rafting. Bakit Kaso, hindi pa? hindi kasi yung parents ko, takot sila sa ganun. Mm. Kasi feeling nila, baka daw mamatay kami. Ganun, mamatay ka agad. Oo, pero
iniisip nila Safety kasi nga, kasi. prone to ayan. accidents So, nga. living proof na yan. Kausap natin ngayon buhay sila. pa, buhay pa. Buhay pa. Buhay na buhay. Ganyan, mag-strength and conditioning ka daw muna, classmate Mitch. Para kasing strong mo si classmate Eman. Wait, classmate Eman, itong whitewater rafting na to, how long was the duration of Tagal din. Oo nga, no? Hindi, basta 30 minutes. Max. 30 minutes. Max. Pero 30 parang, or 40. ang 30 hindi minutes. po ba nakakapagod? And kakapagod pero hindi mo na rin siya iisipin. Kasi parang Kasi dapat masaya. mabuhay ako. Dapat iwas taob pero kahit tumaob ka masaya din. So, Masaya sulit talaga naman. siya. Happy. Oo. Yung, dun po ba, parang, ano po bang i-describe niyo na lang po sa amin yung itsura po nung pinagraftan yung lugar. Actually, hindi siya masyadong white. Yung tubig. Pero, Bakit kaya siya tinawag na white water? medyo brown nga actually. Oh. Ngayon, nag-imagine nyo na lang yung tubig kumahampas. Mm. Tapos, Madaming bato. daming bato. Madaming. Tapos? Kumbaga sa kalye, yung lubak, hindi mo alam kung saan-saan sumusulpot. Opo. Ganun. Parang na-imagine ko, di ba yung raft, medyo manipis lang siya. So, pag tumama sa side, sa may bato, okay naman. Okay naman. hindi siya masakit sobra. Tolerable makapal naman siya, po. kahit Pero paano. parang nasa, parang secluded po ba yung area? Parang may mga mountains, di ba dito sa side, ganyan. Maraming Fresh dito sa air. side. Yes, fresh air. Oh. Wow. May mga flora and fauna bang nag-aaligid? Wala namang deer and wild boar. Oh, Wala. wow! Baboy ramo. Hello. Nagra-rafting kasama nila. Baka yung pang-raft ng baboy ramo, yung tusks niya. Parang, hello, classmate. No, Buti naman, classmate buti dyan. naman. Sayang, Hindi na sana talaga. meron, sana. So parang lang talaga siya. Parang, yung place na yon, especially for that. Pero, Mm. kumbaga, gubat. Medyo untamed din yung itsura. So, nung papunta doon, coach, di ba mga around 20 minutes po yung jeep? Pagbaba ninyo, may trek ba or what? Hiking? Wala naman na. Diretso na siya. Diretso So, na siya. Madali develop lang. na yung place. Mas, kahit pa paano. Although yung sa tubig, Opo. surrounding the water, puro maraming halaman, maraming bundok. Pero at least, no, parang Hindi mahirapan yung mga ka-chicks mga tao, natin. oo. Parang turista. na-preserve pa rin nila in such a way na nature pa rin, pero mas accessible na sa mga tao. Pero syempre, classmate Eman, yung syempre sa Aside CDO, from that, kumain din kayo. So, may parang specialty ba silang pagkain sa CDO or Merong, kasi yung kinainan namin, lang talaga, mabilisan lang. parang So, sa karinderya po? oo, malapit sa din mall. yun. Tapos sa isang, kumbaga sa atin, parang canteen lang na malapit sa university. Para pag laro na, pasok agad. Although may mga barbecue sila doon, sinasabi nila yung mga baboy daw, tama ba? Pinapakain daw nila ng pinya. Or parang native nahaluan ng na yung tawag dito. Oo, yung marinade. May Opo. pinya. So, matamis yung mga barbecue nila. Ah. Ganun. Baka parang kakaiba. Parang Oo, usually, parang usually kasi iba yung, di ba parang dapat musky-ish yung lasa ng barbecue. Ganun pala yun. Naghalo. Nakaka-affect pala. So di lumabas din yung baboy na mo, kasi Totoo yan. lumabas Pero din siya. barbecue na siya. Oo, sa may mall siya, barbecue na siya. So, classmate Eman, may souvenir po ba kayong nadala para magpapaalala sa inyo sa CDO? Or kung wala man, ano kaya yung souvenir na yun na gusto nyo sanang dalhin? Ubus na yung pastel. Pastel. The t-shirt lang, the usual. Yun. Siyempre, memories. Actually, very functional. Puro na. memories. Yan. Pictures. So yan mga ka-chicks, pagpapatuloy po natin ang ating kwentuhan sa ating next segment, Concerned Citizen Attack. Siyempre mga ka-chicks, sagutan niyo po ang aming question of the week sa aming Facebook page. That's Lakwa Chika sa DZUP 1602. Pwede rin kayo mag-send ng mensahe sa 0927-220-8332. At syempre, i-tweet niyo na rin kami mga ka-chicks at Lakwa Chika DZUP. at bisitahin niyo po ang aming website sa dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika! Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika.
Bago po tayo bumalik sa ating paglalakwatsa, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! At sa Lakwa Chika, Ka-chicks ko pa. Hello mga chicks, we're back po dito sa Lakwa Chika. Ako po si classmate Jel. at ako po si classmate Mitch. At syempre, kasama pa rin natin ang ating tour guide on air sa Cagayan de Oro, coach pa at professor pa, diba? Si classmate Eman. Hello. Hello, classmate Eman. So, ayan, dito na po tayo sa ating third segment concerned citizen attack sa Cagayan de Oro. Pero syempre, bilang Sporting September, ganyan, at nabanggit na natin nung first segment, yung UAP. Oo. Medyo, napag-usapan natin nung Off-air, yes. Off-air, nung break na, gusto namin hingin yung opinion mo, classmate Emma, na, di ba, nabanggit mo nga na, kahit na isang win pa lang sa basketball team natin Big dito. thing na siya Big thing na kaagad. siya. Which is totoo naman. Kasi parang yes, nakapanalo din tayo. Pero sa tingin mo, dun sa pananaw ng mga ibang teams natin na sobrang nananalo, katulad na lang ng women's basketball team o kaya yung volleyball team, ganyan, swimming, na sobrang nag-excel naman tapos hindi sila nabibigyan ng spotlight masyado, ng attention. Ano sa tingin mo doon? Ano yung pananaw mo doon, classmate Eman? Medyo malawak siya kasi admittedly, I'm a basketball person talaga. And alam natin dito sa Pilipinas, basketball talaga ang kinalolokohan. So, lalo na, di ko alam kung may kinalaman ba doon ang pinagmulan ng basketball na lalaki ang unang nag-basketball. Tapos, kaya lahat nakukumpara sa, lalaki siya maglaro, ganyan. Kaya yung ibang sport, hindi masyadong nabibigyan ng pansin. Nakakalungkot din talaga actually kasi yun nga, nag-excel din sila. Although, siguro nasa sa atin na yun para humanap din ng paraan kung paano makahingi ng suporta, makakuha ng suporta, paano ma-promote pa yung sport. Hindi ko lang talaga alam kung, although ako din gusto ko rin sana mas ma-recognize din yung dumating ang panahon na ma-recognize din ng women's basketball. Yes. Hindi lang puro lalaki. Actually. Such feels. Wow! Kasi nung nabanggit nga kanina na nag-PE ako na cheerleading, tapos yun nakatoka sa amin ay women's basketball. At magaling sila. Oo, magaling sila. May laban talaga sila. Ganyan. So, ayun, parang PSA yung mga ka-chicks na hindi lang basketball ang... Marami pa pong iba. Oo, hindi lang basketball ang sport sa mundo, sa Pilipinas. Marami pang iba. At syempre, ang iba doon ay talagang nag-excel din ang UP. So, ayun. Bigyan niyo rin po ng pansin. Oo, hindi, pero to be fair, sobrang galing ng iba nating teams. Parang, kayo na. As in... Swimming. Volleyball. Swimming lalo. Parang... yung badminton pa lang ngayon. Women's badminton. One win away from winning the championship. Ay, wow! Diba? Yung mga ganun, hindi siya nabibigyan ng focus talaga eh. Kasi ako, honestly, hindi ko alam yun. Kasi siguro, wala tayong outlet, kumbaga, na talagang ma-reach out yung buong population ng UP na I'm pretty sure na madami ring other sports enthusiasts din. Sana in time, magawan siya ng paraan, gano'n na ma-expose naman to the public na merong iba na magaling naman, na tingnan nyo rin, hindi yung puro basketball yung pinafocus. Pero we have nothing against basketball. Yes, to be fair, fun ng basketball panoorin. Nakatawa siya. So, ayun. At syempre, bilang basketball coach si classmate Eman, So, ayan, balik na tayo sa Cagayan de Oro, classmate Eman. So, ano po ba yung isang trait sa tingin nyo na parang meron lahat Cagayan de Oro. Parang lahat ng mga taga Cagayan de Oro na na-meet nyo, meron ganun. Sakto yung bansag sa kanila, 'di ba, yung City of Golden Friendship. Golden Friendship kasi Bakit? very accommodating sila. Really? Oo. Yun. Hindi ka ma-out of place or hindi ka yung hindi ka kakabahan na nandun ka sa lugar nila. Lalo na sa amin, nung dumating kami doon, syempre, maraming welcome talaga. Tapos marami pang ibang teams na nandun, pero hindi mo makikita sa kanila na
hindi ka nila asikasuhin. Oh. Hindi ba kayo nahirapan makipag-communicate sa kanila, Coach? Actually, Kasi Mindanao, di ba? Meron po ba silang Bisaya, ibang Cebuano, oo. ibang dialect yung Hindi naman, pinanggagamit usually sila? Tagalog at Cebuano? English yung sa amin. Oo, nung nakikipag-communicate kami talagang sa kanila. yun yung ginamit nila Oo, purposefully. siguro, kasi nga alam nila na tourist. Tourist. So, hindi nila gagamitan yung dialect nila. Tama nga naman. Actually. So, ano pa kaya? Bakit pa kaya bagay sa City of Golden Golden Friendship. Friendship? Kung i-compare mo sa ibang mga places na Sa napuntahan iba? mo na, ganun. Tapos, what sets Cagayan de Oro apart from the others? Oo. Apart. Hindi ko alam, baka bias na, pero baka mas ramdam mo yung tuwa nila na nandun ka. Ko lang alam kasi marami din sa kanila na ina-idolize nila yung mga players. So, okay. talagang bigay todo rin sila sa So, posibleng factor yon na... posibleng factor yon. Parang mas naging fun pa. Kumbaga sa kanila na ma-meet nila yung mga ganong mga basketball players. Ganyan. Actually, So, ano pa kaya? So, napag-usapan na rin natin yung mga activities na pwedeng gawin. So, yun nga, whitewater rafting na talagang kanina ay feel na feel namin ni classmate Mitch Parang na, gustong-gusto na namin. After ng show na to, classmate Jel, tara, mag-whitewater Actually, rafting na tayo. Pero sinabi ko rin na mag-strength and conditioning muna tayo. Kasi, safe ba to, classmate Eman? Kasi, honestly, parang feeling ko, syempre makasama mo mga atleta, ganyan. So, talagang built for sa mga gantong bagay. Pero, kunwari yung mga hindi masyadong built yung katawan or hindi super maton ganyan. Safe ba siya? Safe. Paano, ikaw ba? Sa tingin mo, safe ba siya? Safe naman, pero hindi naman siguro kailangan maging maton or basta coordinated ka lang or Classmate Eman, meron palang nung June lang to, no? June 2014. Meron daw palang namatay dahil sa whitewater rafting sa Cagayan. So, may lumabas na article na gusto nilang maglagay ng mas maraming safety measures sa mga local tourist agencies. Pero parang nung iba-iba ba yung mga agencies na na nag-handle sa mga ganito, classmate Eman? Kasi 'di ba minsan sa mga probinsya, sa mga tourist spots talaga, yung local government unit talaga mismo yung nag-aano. Dito ba sa Cagayan de Oro, merong mga iba't ibang organizations na nag-handle or assigned for this? I'm not really sure na hindi ko masyado maalala sa pero local government ang alam namin nag-handle mismo. 2014. Recent lang to eh. Recently lang. Recent, 2 months ago. Baka almost 3 months ago. Baka medyo namali lang siguro ganyan. Pero, syempre, mga ka-chicks, lalo na sa mga ganitong extreme sports, dapat talagang extra safety. Yes. Extra safety naman talaga yung dito. Kasi, kaya nga extreme sport tas whitewater rafting pa. Nalabanggit na rin ni classmate Eman kanina na sobrang mabaton yung araw, diba? Tapos yun, ano pa kaya? Ay, classmate Eman, di ba, nabanggit natin kanina yung mga pagkain kaya. Ano bang price range kaya nito? Ano lang. Kung kunwari mag-feast probinsya price. Student-friendly na naman din siya. Paano probinsya price? Gaano ka probinsya price din? Oo. Let's say, maximum na ang 100. Ano yung although marami ding lugar sa isang rice meal kumbaga. Pero ayun kasi dumadami na rin yung mga malls doon tapos marami nang commercialized na sa area na napuntahan namin. So yung presyo hindi rin nalalayo dito. Din siya. Pero kasi 'di ba minsan classmate Mitch, bilang ikaw galing ka rin Mindanao, parang ang trend ay kapag sa probinsya mas mura talaga yung mga kasi mas maraming choices for people kung saan mo gusto. Kung gusto mo ba street food or gusto mo karinderya or gusto mo mall. Ganon din naman. In general, kahit naman dito sa Manila, ganon eh. Pero meron lang talagang perception yung mga tao kapag probinsya, iisipin nila mas mura. Kasi lower cost of living compared to dito. Speaking of Manila, parang ang nangyayari kapag naging commercialized yung isang lugar ay ang kulang na lang sa kanila ay pollution, ganyan. O kaya,
fresh air dito sa atin. So, Yun. classmate Eman, Oo. ano ba kaya ang mga improvements na gusto mo makita sa Cagayan de Oro bilang medyo nakapag-ikot-ikot ka naman, ganyan, at yun, nakapag-tournament ka pa nga mismo dito. Ano kayang improvements pa yung maaari mong iparating sa mga higher-ups? Ko general lang. Siguro mas maraming, sana madagdagan pa rin yung puno. Kasi kung 2009 kami nagpunta doon, marami ng establishments. What Baka more na ngayon? ba? Baka ngayon, mas ano na. Although, yung airport, Actually, improve na. okay. Tama. Nag-improve Kasi na yung huling biyahe airport. namin, nakalimutan ko kung kung nandun pa kami sa isang airport bumaba. Pero, yun, sana, mas luminis general yung kung ano man yung sa whitewater rafting, mas ma-enforce na kung ano man yung mga kailangan i-enforce para mas dayuhin pa ulit. Oo. Speaking of pollution pala kanina, no? Oo. Since medyo commercialized na nga ang Cagayan de Oro in general, may ganun na rin ba? Medyo comparable na rin ba siya dito sa Manila? Meron. So far, dun sa area na napunta namin. Oo. Kasi pag kahit saan ka maglakad, halos parang nandito rin tayo sa atin. Sa Manila. So, tingin mo ba, classmate Eman, okay, is that a good thing? Okay ba na nagiging comparable siya dito? Sa Manila? Oo. Or bad or both? Depende. Sa akin, depende sa tao siguro. Pero sa akin, Parang sa'yo bilang turista na iba yung, dumayo doon na... Pero Totoo. taga dito ka, ganun. Totoo. Iba yung pinunta ko doon, kumbaga. Walang problema makakita ka ng establishments na meron tayo dito kasi para din ma-experience din nila. Oo, Pero mas accessible, kumbaga. ma-preserve lang yung kung ano man yung meron sila para dahil yun yung pinunta mo doon. Yes. Hindi naman yung mga establishments. Oo nga naman. Tama nga naman, The diba? reason why you go to places like that nga naman is because of what they're known for na doon mo lang mahanap, parang ganun. So kapag naging puro establishments na lang siya lahat, edi Parang, wala lang din. Parang hindi na siya probinsya. Well, Oo. naging city na siya. Wala namang actually masama doon. Actually, city naman na talaga siya. Oo, pero yung... Pero, iba kasi... iba yung pa feel rin pa yung din, feel mga kapag ka-chicks. Oo. sa Mindanao, kaya nang ina-expect mo, syempre, as in, bakasyon, di ba? Mas simple in general yung buhay. Oo. Parang ganun. Pero, classmate Eman, ano ba kayong mga tips yung pwede mong mabigay sa mga ka-chicks natin na gustong Bumisita sa Cagayan de Oro. magbakasyon, mag-tournament, ganyan. Bumisita. Kasi yung experience namin sobrang ikli lang So, 4 to 6 days. tapos, di ko alam kung, lalo na yung isa, balikan lang. So, sana kung ano man yung pagkain na meron sila, makain lahat. One point ng travel, di ba, yung masubukan kung ano yung pagkain nila doon or kung paano makipag-interact sa tao. Hindi naman sila mahihirapan in that aspect. Sa aspect na yan, hindi. Yes. Tsaka how about going around the city pala? Transportation, Oo nga, no? ganon. Since Meron din. nabanggit mo din na medyo commercialized siya, ano ba, madami bang jeep Yes. or tricycle? Kasi di ba, Or taxi, wow. wow, classmate Wow. Mitch, baka kalesa. Kalesa. Nung nagpunta kami, puro jeep. Jeep. Ang ginamit namin. Jeep, trike. So far yun. Jeep, lakad. Jeep, lakad, trike. Ibig sabihin, medyo magkakalapit lang naman yung pinupuntahan nyo Kakalapit nun. lang kasi talaga. Accessible nga. Di maganda, ano. O yan, salamat, no, classmate Eman, sa, yan, medyo na-delve na natin yung mga lifestyle issues and whatnot sa Cagayan de Oro. Yes. Pero mga ka-chicks, stay tuned po sa ating next segment. Ating last segment, ang question of the week. At syempre, pwede kayong mag-text sa 0927-220-8332. Pwede nyo rin pong sagutan yan sa aming Facebook page. That's facebook.com/lakwachika.dzup1602. Maaari nyo kaming i-follow sa Twitter. That's twitter.com/lakwachika.dzup. At syempre, bisitahin na rin namin ang DZUP website. That's dzup.org. Magbabalik po ang Lakwa Chika! Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika! Good morning mga chicks! Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
sa DZUP 1602, kasali ka! At sa Lakwa Chika, ka-chicks ka pa! Hello mga ka-chicks, we're back dito sa Lakwa Chika. Ako po si Classmate Jel. At ako po si Classmate Witch. At syempre, kasama pa rin po natin ang ating guest for today, si Classmate Eman. Hello, Classmate Hello Eman. Hello ulit. So ayan, mag-recap lang po tayo ng highlights ng ating episode ngayon sa ating paglalakbay sa Cagayan de Oro. So, yan, Classmate Eman. Go. Ano ba? Sabihin mo sa amin yung mga most fun parts nung stay mo sa Cagayan de Oro. Una-una yun. Yung kahit may yung sa whitewater rafting. Tapos, most fun part, mababaw yung tournament mismo. Tapos yung nakapaglakad kami ng isang buong araw. Wow. Isang buong araw kasama yung players. Na naikot namin kahit yung maliit na lugar na kung saan kami. Actually yun. Part na ba yun ng strength and conditioning pwede, training? Pwede. Kahit medyo mausok ng konti. Pero kamusta naman yung game? Games, champion naman. Wow. Yun. Yun eh. Dahil yung kay Classmate Eman, diba? Wow. yun eh. Pero yung, siguro, ipeg mo kung anong budget kaya. Estimate lang. Oo. Estimate. Kasi, rice meal, masyado na malaki kung 100. At least, okay ka na sa 50. Unless magmo-mall ka. So, hotel, kung talagang ganun. matipid ka. Hotel kasi, isa lang yung nag-hotel. Tapos, meron kaming tinirahan na libre. Hotel, I'm really sorry, no idea on price. May tinirahan kami na relative ng isang coach. So, yun. 200 a day. Buhay ka na. Buhay ka na. Di happy. So, sabihin talagang feeling ko madami pang pwedeng ma-explore dito sa Cagayan de Oro. Yan, salamat, Classmate Eman, Coach Emmanuel Papa, sa pagpapaanyaya nyo na pag-guest dito sa Lakwa Chika. Yes, thank you. At ngayon naman, mga ka-chicks, pakinggan naman po natin yung mga sagot ng ating mga classmate. Yes. Na, sa ating question of the week. Yes. Ano ang craziest outing mo with your friends? So, medyo madaming sumagot, no? Ayan, Classmate Witch, go. Ayan, sabi nating classmate na si Jereen Aspra, nanood daw sila ng movie ng friends niya nung Ondoy. Friends nung Ondoy. Wow. Kaya pala siya craziest. Oo. Actually, very crazy nga ito, So, ayan, ang daming sumagot ito. Sabi ni classmate Dr. Jessie, nung naglames sa Echo Park kami, super saya lang talaga kasi halos gumulong-gulong na kami sa park, makapag-ube lang. I mean, fun siya kasi nag-bond kami ng high school friends ko. Ayan, heart. Fairness. Ito naman, sabi ng classmate na si Liza Manzanares. Oo. Sa Enchanted Kingdom daw, nung summer 2014 with her high school buddies. Tapos sinakyan daw nila lahat ng rides except yung sa mga pambata. Tapos, the best part daw, wala daw masyadong tao nun. Kaya nasulit nila. Okay. At least. O ito medyo essay kumbaga. Wow. Yan, may picture pa siya. Wow. Totoo. Okay. May date, December Yan, 14, 2012 daw. Yan, makikita niyo yan sa aming Facebook page, mga chicks, Lakwa Chika DZUP. So, sabi niya, mayroon pa bang mas babaliw sa isang outing na puno ng basaan, tawaan at asaran kasamang ilan sa mga pinakamatagal at pinakamakulit na mga kaibigan. So, parang nag-swimming sila, tapos kumain pa sila, ganyan. Parang very fun naman talaga. Ang craziest outing nga, At ayan mga ka-chicks, tingnan nyo na lang po sa aming Facebook page yung ibang mga sagot ng ating mga classmates. Yes, dahil medyo wala na tayong oras, pero Classmate Emmanuel. Yes, classmate. Ikaw, last na, anong craziest outing mo with your friends? With your friends? Yung sa first night sa Boracay, kasi hindi kami nag-check-in. So, plano namin matulog na lang sa buhangin. Wow! Pero sumulpot Pwede pala yun? Subukan nga sana namin. Sumulpot si Mr. Pastor Manlangit. Yung isang kaibigan namin na meron siyang tinitiran doon. Niligtas niya kami. So, nasingit niya kami. Libre crazy ulit. Nga naman, Pero sayang, feeling ko, for the books yun, no? Kung talagang nakatulog kayo sa buhangin. Ready na nga kami sa buhangin. Well, anyway, mga chicks, kung gusto niyo pong makapakinig pa ng mga gantong crazy na mga paglalakwa siya, ay stay tuned po next week, Tuesday, 10 to 11 a.m. sa himpilang ito.
Siyempre, text niyo po kami sa 0927-208332. At syempre, i-like nyo na rin po ang aming Facebook page. That's facebook.com/lakwachika.dzup1602. Pwede nyo kami i-tweet sa Lakwachika DZUP at syempre, bisitahin niyo po ang aming website sa dzup.org. Susunod na po ang Talatugtugan. Ang Lakwachika ay dito sa inyo ng DZUP Radio Circle, the only org that goes on air. Abangan ng boses ng Estudiantes Trip, 10 to 11 a.m. sa himpilang ito. At bukas po ay Samahang Bidang-Bida with classmate Robert. And ayun classmate na. Cristel. And classmate Cristel, of course. Yan, muli, ako po si classmate Jel. At ako po si classmate Mitch. At ito po ang Lakwa Chika! Tara, maki-joyride na. Dito lang sa Lakwa Chika!